Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 Pilipino ang patay, kabilang ang isang bagong kasal sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Isa pang labi ang inaalam kung sa isang Pinay caregiver sa pamamagitan ng DNA testing. Posible rin madagdagan ang bilang ng mga nawawala dahil sa dami ng hindi pa makontak. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakumpirma na ang pinangangambahan. 2 Pinoy ang nasawi sa unang bugso ng pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel nitong Sabado. 33 anyos sa Pinay caregiver ang isa na tubong Pangasinan at bagong kasal pa naman. Yung isa po ay habang pinepuwersa ng militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver. Habang 42 anyos sa lalaking tubong Pampanga ang pangalawa. Yung isa po ay pinatay, isa po siya dun sa mga natangay. Kasabay ng pagkondena sa mga pagpaslang, ikinalungkot ng Pangulo ang pagkasawi ng dalawa na hindi muna pinangalanan na embahada sa pakiusap ng kanilang pamilya. Tatawagan daw ng Pangulo ang mga naulila. Inaabangan naman ang resulta ng DNA testing sa isa pang labi para matukoy kung ito'y isa pang Pinay caregiver. Sa mga nasugatang Pilipino sa Israel, isa na lang ang nagpapagaling sa ospital habang nakalabas ang nakalanghap ng usok. Pareho na silang ligtas. Ang 3 Pilipinong hinahanap naman, maaari raw madagdagan dahil maraming hindi makontak ng kanilang kaanak base sa tawag sa embahada ng Pilipinas doon. Sa kabila ng umiiral na tensyon, tigil deployment lang ng mga Pilipino roon ang inirerekomenda at hindi ang mandatory repatriation o sapilitang pagpapauwi sa mga Pilipinong naroon na. They're not recommending it now, and as the ambassador has mentioned, the killings happened on day 1 and the situation has considerably improved since then. Alert level 2, meaning restricted deployment. We're not going to deploy new workers. Hindi tulad na bumubuti umanong lagay sa Israel. Magulo pa rin sa Gaza dahil sa pagganti ng mga bomba ng Israel sa mga pinaniniwalaang kuta ng mga militanteng Hamas. 7 sa 137 Pilipino roon ay nanawagan ng repatriation o makauwi ng Pilipinas. Handa naman silang sunduin ng AFP gamit ang isang C-130 at isang C-295 na eroplano. We have identified first the temporary safe haven where we can bring our countrymen. We also identified airport of embarkation, 2 airports. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Dinepensahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte sa gitna ng plano ng Kamara na alisan ng confidential funds ang civilian agencies tulad ng OVP at DepEd. May hamon din siya sa Speaker ng Kamara. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naghamon ng liquidation si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaalaman na anya. Kongreso raw ang pinakabulok na institusyon dahil sa wala umanong limit na paggamit ng pork barrel funds. Sabay banggit kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista. Dapat daw tayo mag-audit dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Pati Office of the President, tinanong ng dating Pangulo kung magkano ang nagagasta. Kasunod ng mga banat na yan, ang pagdepensa naman ng dating Pangulo sa kanyang anak, kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa paggamit ng Intelligence Fund. Ayon sa dating Pangulo, pinayuhan niya ang bise na gamitin ang pondo sa anyay PMT at i-require ang ROTC. Payo pa ng dating Pangulo sa anak, maging prangka na at amining ang Intel Fund ay para raw ihanda ang mga utak ng Pilipino sa insurgency o paghihimagsik. Hindi na idinitalya ng nakatatanda Duterte kung paano yan gagawin batay sa plano para sa paggamit ng pondo na kanya raw nakita. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Sabi naman ng Secretary General ng Kamara, walang confidential o intelligence fund ang Kamara. Regular nang ino-audit ang gastusin nito at laging bukas sa Commission on Audit o COA.
Base raw sa COA report noong October 2, wala ring disallowances, notice of suspension o notice of charge ang Kamara, kaya pasado ito sa audit. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Isang rare condition ang dahilan ng pagdurugo sa utak ng estudyanteng nasawi ilang araw matapos sampalin umano ng guro. Batid na rin daw ng PNP kung may kinalaman ba o wala ang sampal sa pagkasawi. Pero ipaliliwanag muna sa pamilya ng bata. Nakatutok si June Veneracion. Inilabas na ng PNP Forensic Group ang resulta ng autopsy at histopathological examination kay Francis Gumikid, ang grade 5 student na pumanaw ilang araw matapos umanong sampalin ng kanyang guro. The pathologist concluded that the cause of death was intracerebral hemorrhage and edema, which is consistent with the autopsy findings of our medico-legal examiner. Cerebral edema is pamamaga po ng utak, and intracerebral hemorrhage is yung pagdudugo po sa utak. Ang tanong, ano ang dahilan ng pagdurugo? Non-traumatic. Ang nature po ng pagputok ng ugat na yon is mostly it's a rare condition. Hindi pa masabi sa ngayon kung ano ang rare condition na meron si Francis. Pero karaniwan daw tinatamaan ito ay mga batang edad mula 1 hanggang 18 taong gulang. Bagamat alam na ng PNP Forensic Group kung may kinalaman ba o wala ang sampal ng guro sa pagkamatay ng kanyang estudyante, ayaw pa nila itong isa publiko hanggat hindi na ipapaliwanag sa pamilya ng namatay. The Director of the Forensic Group and our Medical Legal Officer cannot extensively discuss yung laman po ng kanilang examination in deference po sa family. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Abiso sa mga sineserbisyo ng Meralco, may dagdag singil ulit sa kuryente ngayong Oktubre. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Katataas lang ng singil sa kuryente nitong Setyembre, may rate hike na namang papasanin ng mga suki ng Meralco ngayong buwan. 42 centavos per kilowatt hour o katumbas ng 84 pesos na dagdag sa bill ng bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ayon sa Meralco, tumaas ang generation charge, transmission charge at taxes. Hindi naman tumataas ang distribution charge sa nakalipas na mahigit 1 taon. Pinakamabigat daw na dahilan ang naging epekto ng paghigpit ng supply ng natural gas mula sa malampayan na nagpapatakbo ng Santa Rita at San Lorenzo plant. Dahil din sa malampaya kaya nag-shutdown ng San Gabriel plant dahilan para tumaas na rin ang presyo ng kuryente sa spot market. Ayon sa Meralco, 30 hanggang 40% ng supply ng kuryenteng ipinapamahagi nila ay galing sa mga plantang kumukuha ng natural gas mula sa malampaya. Almost 3 times yung nangyaring unavailability of gas supply. So pag ganun nangyari, so we use more expensive fuel so that the power plants can continue to run. But there's one power plant that cannot use alternative fuel that has to shut down. Makatutulong daw para maibsan ang mga taas presyo kung may mga bagong plantang nakakapag-supply ng kuryente. The way forward is to have more capacity in the system. It somehow eases the pressure, especially in the market. Mabuti na lang daw kahit may taas singil, karaniwang pababa ang konsumo pag bare months. At least in terms of the consumption pattern, ngayong panahon ng Kapaskuhan, mas mababa yung konsumo ng mga consumers kung kukumpara natin sa panahon ng tag-init. Ganyan daw ang diskarte ni Herminia para mapababa ang bill. Dati kasi kahit araw, nag-aircon kami. Kasi may baby ako eh. Ngayon, tuwing gabi na lang. Patuloy namang minomonitor ng Meralco ang pag-atake ng Hamas sa Israel at kung paano ito maaaring makaapekto sa presyo ng kuryente. The expectation is that this uncertainty will lead to an increase in the energy prices. Kaugnay naman sa nalalapit na barangay at SK elections, natapos na ng Meralco ang inspeksyon sa halos 3,000 polling at canvassing center na sakop ng franchise area nito. Patuloy rin ang mga aktibidad para masigurong maayos ang kondisyon ng mga distribution facility. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Binawi ni Jeff Tumbado ang alegasyong may katiwalian sa LTFRB. Kasunod pa rin yan ng pag-giit ng ilang transport group na siya
at hindi si LTFRB Chair Teofilo Guadis ang nangingikil sa kanila. Yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Dano Tingkungco at Maki Pulido. Matapang ang pagbubunyag noong Lunes ni Jeff Tumbado, dating Executive Assistant ni LTFRB Chair Teofilo Guadis, tungkol sa umano'y katiwalian sa loob ng ahensya. 5 million pesos umanong bigayan kung nag-aayos halimbawa ng prangkisa o ruta. Ang koleksyon umaabot daw sa mga opisyal ng DOTR at Malacanang. Dahil sa mga alegasyong ito, ang Malacanang mabilis na sinuspindi si Guadis. Pero ngayong araw, naglabas ng affidavit of recantation si Tumbado. Public apology niya raw ang sworn statement kanila Guadis at DOTR Secretary Jaime Bautista, pati na sa Office of the President. Wala raw siyang intensyon na siraan ang sinuman. Pero kung ano man daw ang sinabi niya sa press conference ay hindi sinasadya. Bunga raw ito ng impulse, irrational thinking at poor decision making. Naudyokan din lang daw siya ng ilang individual na nakaapekto sa kanyang judgment. Pinaninindigan naman daw ni Tumbado ang issue na may mga problema sa ahensya na kailangang imbestigahan at dapat mapanagot ang mga may sala. Para sa ilang transport group, si Tumbado, hindi si Guadis, ang nangingikil sa kanila. Sa ipinatawag nilang press conference, sinabi ni Ben-Hur Menor ng transport group na SV3, nagbayad umano siya ng mahigit 300,000 pesos kay Tumbado para maayos ang kanilang prangkisa na ilang buwan nang nakabinbin. 3 gifts daw ito at nagkaabutan sa labas ng opisina ni Guadis sa LTFRB. Parang tumanggap lang ng pera, bahala na rin kayo. Parang ganun ang nangyari pa rin. Sinumbong daw ni Orlando Marquez ng grupong LTAP kay Guadis ang pangingikil. Pagkatapos noon, nakamiting na ni Menor si Guadis at di nagtagal na ayos na ang prangkisa. Yun din araw na yun ang sabi niya sa akin na tatanggalin ko. Sabi ni attorney sa akin, bawiin mo na lang yung pera mo kasi mas kawawa ka kung wala kang pera. Pati si Zaldi Ping-ay ng grupong Stop and Go, kinikilan umano ni Tumbado. Para daw maka-schedule kay chairman. Alam ko naman para sa kanya na lang yung sige na para matahimik ka na lang. Sa Viber message, sinabi ni Tumbado sasampahan niya ng kasong libel ang mga nag-akusa sa kanya. Sa panayam ng media sa kanya matapos ang groundbreaking ng relocation site ng South Long Rail Project, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinagpapaliwanag na nila si Guadis hinggil sa mga aligasyon. Binigyan namin siya ng 3 araw since Monday. We'll have to make a decision whether to terminate him or file a case against him. When would you be making that decision? Within the week. Hindi pa raw nakakausap ni Bautista si Guadis. Nauna nang itinanggi ni Bautista mga paratang ng katiwalian sa kanya. Sabi ni Bautista kanina, kinausap daw siya ni Tumbado kaninang umaga at sinabi nito na hindi raw nito idinawit ang kalihim sa mga aligasyon ng katiwalian. Yun ang sinabi niya sa akin kaninang umaga, no? At ito daw ay gawa-gawaan lang daw ni Mar Balbuena. No? Sir, kaninang umaga, mga anong oras po ito, sir? Bago ako pumunta dito sa San Pablo. Si Jeff Tumbado ang nagsabi nito sa inyo? Yes. Ano po yung sinabi niya? Sinabi niya na wala siyang sinasabi na ako ay involved sa katiwalian. Wala rin daw siyang sinabi na involved ang Malacanang at mga congressmen sa katiwalian na ito. Si Mar Balbuena ng grupong Manibela ang kasama ni Tumbado sa presscon nung Lunes. Sabi noon ni Balbuena, tatayo siyang co-complainan sa iyahain dapat na kasong graft. Pinag-aaralan na ngayon ng mga abogado ni Bautista ang paghahabla kay Tumbado. Hindi rin daw niya palalagpasin si Balbuena. Sinasabi ko sa kanya, posible akong mag-file ng kaso against him, no? Dahil napakagrabe ng kanyang accusation, walang basihan, no? Walang ebidensya. No? Si Balbuena naman maghahain daw ng reklamo sa PNP-CIDG dahil sa umano'y mga banta, harassment at pananakot daw ni Bautista. Bakit hindi nila kausapin din yung whistleblower? At bakit kami ang pinag-iinitan niya? Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungco. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Israeli Ambassador Ilan Flus. Dito nagbigay ng impormasyon si Flus sa pinakauling sitwasyon sa Israel kasunod ng pag-atake ng grupong Hamas. Nagpahayag naman ng pag-aalala si Pangulong Marcos sa 3 Pinoy na nawawala pa rin. Pagtitiyak ng ambassador, ginagawa ng Israel ang lahat para masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Siniguro rin ng Pangulo na kaisa ng Israel ang Pilipinas laban sa marakas na pag-atake ng grupong Hamas. Mabilis na nakalusot sa komite sa Senado ang mahigit 10 bilyong pisong panukalang pondo ng Office of the President para po sa susunod na taon. Sinagot din ito ang isyung may confidential fund ang mataas na kapulungan. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Mariing itinanggi ng Senado na may confidential fund sila ngayong taon. Ayon sa Senate Secretary, meron lang silang extraordinary and miscellaneous expenses na ginagamit para sa mga meeting, seminar at iba pang aktibidad ng Senado. At bagamat nagkaroon ng alokasyong confidential funds sa mga nakaraang liderato ng Senado, hindi raw ginastos ang mga ito at ibinalik sa kaban ng bayan. Then Senate President Soto, hindi niya ginamit. So siguro standby lang. Gusto nila may standby sila pero hindi nila nakita yung pangangailangan. Pwede naman yun. Sagot naman ng Senate Committee on Finance sa mga batikos na walang liquidation ng extraordinary expenses, ino-audit pa rin umano ito ng Commission on Audit. Kanina mabilis lumusot sa komite ng Senado ang panukalang 10.7 billion peso 2024 budget ng Office of the President na merong 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds. Yan ay kahit nauna nang tumutol ang Senate Minority Leader dahil sibilyang ahensya ang Office of the President at dapat daw hayaan na ang pangangalap ng intel sa mga espesyalista. Paliwanag ng Committee on Finance. Gusto ba natin pilayan yung presidente? Di ba? Kung sinabi niyang kailangan yan. You know, there are many things na even me as a senator, hindi ko alam kasi presidente lang nakaka-receive ng intelligence. Di ba? Siya lang nakakaalam. Meron siyang alam na hindi natin alam. Iginiit din ng komite sa Senado na hindi pa done deal o tiyak ang plano ng Kamara na ilipat ang inilaang mahigit 1 bilyong pisong Confi and Intel Fund ng mga civilian agencies sa mga ahensya at programa para maprotektahan ng West Philippine Sea. Halimbawa, tinutulan ng isang senador ang pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ng Department of Information and Communications Technology dahil kailangan daw yan kontra cybercrimes. Gusto ring bigyan ng isang senador ng Confi at Intel Funds ang NBI Cybercrime Division. Kusa ng sinabi ng Office of the Ombudsman na ibaba sa 1 million pesos mula sa panukalang 51 million ang confidential funds nila para sa 2024. Nauna na rin nagsabi ang Office of the Solicitor General, Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na hindi nila kailangan ng confidential funds. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Labing siyam na araw bago ang barangay at SK elections, kabi-kabila na po ang programa para mahikayat ang maraming bumoto at tiyak wala ng pasok. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Long weekend is waving dahil idineklara na ni Pangulong Bongbong Marcos na non-working day ang October 30, araw ng barangay SK elections. Sa Proclamation 359, sinabi ng Pangulo na kailangan mabigyan ng oportunidad ang lahat ng botanteng makalahok sa eleksyon at mapangalagaan ang kanilang karapatang bumoto. Sa October 19 naman magsisimula ang campaign period. Paalala ng COMELEC, limitado lamang ang halaga at pwedeng pagkagastusan ng isang kandidato sa pangangampanya. Sabi ng COMELEC, 5 piso lang ang pwedeng gastusin ng isang kandidato sa campaign period mula October 19 hanggang 28 para sa bawat botante sa barangay na kanyang tinatakbuhan. Kailangang i-report ang gasto sa COMELEC sa pamamagitan ng SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ano-ano naman kaya ang pwedeng gamiting campaign materials? Bawal po ang bowlers, t-shirts, cups and everything. Lahat po ng klase ng binibigay, anuman po ang halaga, mahal man o mura, yan po'y pinagbabawal. Kung meron man posters, limited lang sa 2x3. Kahit po yan ay nasa private property, dapat nakalimit lang po yung size. Para mas mapalaganap naman ang impormasyon tungkol sa pagboto ng indigenous peoples, lumagda ang COMELEC at ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa isang kasunduan para sa voter education sa ilang piling komunidad ng mga IP. Sa kasalukuyan, may 809,000 registered voters na IP. Kailangan po nilang maglakad na ilang oras, tumawid ng ilog para lang makaboto on election day. Lumagda rin ang COMELEC at ang DILG sa isang kasunduan para labanan ng vote buying at vote selling. Kakasuhan din daw ang mga mapapatunayang may kinalaman sa bata-bata system. Kung minsan yung mga nakaupo na mga mayors ay talagang meron silang mga bata-bata dyan. Pero let's define things. Bawal po ang bumili ng boto. At kung lumalabas dito, kasama kayo sa pagbili ng boto, pati kayo kakasuhan. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, ang magkakatid ng lagay ng panahon ngayong gabi, isa sa mga weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center. Walang iba, kundi si Katrina Son. Magandang gabi sa iyo, Katrina. Salamat, Emil. Magandang gabi, mga kapuso. Tuluyan ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility yung minomonitor natin na low pressure area at nadadagdagan din ang mga lugar na apektado ng trough o extension nito. Bukod dyan, lalo pang lumalakas ang bagyo sa labas ng PAR at naging isa na nga itong super typhoon. Huling namataan ang Super Typhoon Bolaven sa layong 2,280 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 195 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 240 kilometers per hour. Pa-north-northwest ang galaw nito, ibig sabihin po yan ay papalayo yan at mababa ang tsansang pumasok sa PAR. Yung LPA naman na nasa loob ng PAR, nasa layong 840 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posible pa rin itong sumama sa sirkulasyon ng bagyong Bolaven. Patuloy na makakaapekto sa bansa ang trough ng LPA, kabilang dyan ang Visayas, malaking bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng umaga pa lang bukas ay may ulan na sa Mimaropa at Calabarzon. Pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at gayon din dito sa may Bicol region. May malalakas na ulan kaya maging handa pa rin po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng ulan sa umaga sa western portions ng Visayas. Pero mas maraming ulan o uulanin sa hapon at may heavy to intense rains dito nga yan sa may Panay Island, sa may Negros provinces at Samar provinces. Sa mga taga Mindanao naman, sa hapon, mataas ang tsansa ng ulan. Kabilang sa mga makakaranas niyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga Region. May malalakas po na ulan sa Agusan del Sur, kaya doble ingat mga kapuso natin dyan. Sa Metro Manila, posibleng maging maulap at may tsansa ng ulan sa ilang lugar bago magtanghali. Maaring magpatuloy yan sa hapon o gabi, kaya huwag kalimutang magdala ng payong o kapote. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Katrina Son para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Bukod po sa PhilHealth, kumpirmado ring nahak ang sistema ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito pa naman ang ahensyang nangangalap ng datos para sa National ID System. Ang detalye niyan, tinutukan ni Chino Gaston. Ilang araw matapos ang malawakang data breach sa personal na impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth, isa na namang ahensya ang napasok ng mga hacker. I'm not at liberty to say it yet, but there are additional agencies in government that have also been subject to a data breach. At malaki rin ito. Malaki rin ang pinsala. Dahil yung breach is significant. So we are currently waiting for them for that agency to respond to all our requests. We want to try to minimize the damage, and we want to try to help whatever agency these are. Hanggang sa nakumpirma, ang apektadong ahensya ay ang Philippine Statistics Authority o PSA na nag-iimbak ng personal data ng mga mamamayan, population census at iba pang impormasyon. Nakakabahala lalo't sa PSA kumukuha ang publiko ng kanilang mga birth, marriage at death certificates at iba pang dokumento. Sa isang statement, sinabi ng PSA na noong October 7, may mga impormasyon mula sa kanilang pinamamahalaang system ang ipinost sa social media. Agad daw silang nag-imbestiga at nakipag-ugnayan sa National Privacy Commission, Department of Information and Communications Technology, PNP at iba pa. Sa ngayon, mukha raw ang naapektuhan ay ang kanilang community-based monitoring system at inaalam pa kung anong personal data ang nakuha doon. Na-hack yung isang yung isang storage facility namin which contains some data collected under the community-based monitoring system. Ang practice namin dito is that naka-separate talaga siya. They are on a separate data center, yung PhilSys and also the civil registry data.
Nagsasagawa na rin daw ang PSA ng mga hakbang upang masiguro ang seguridad ng kanilang mga systems at database. Puna ng DICT, bagamat may mga security application ng mga ahensya, lumilitaw na marami ang paso o expired na. Nag-expire yung mga licenses on cybersecurity, on firewall, or antivirus nung Abril sa PhilHealth. Marami ho tayong mga ganong mag-expire rin itong darating na taon. Over 700 gigabytes. There are, hindi lang siya employee files, there are member files, pero we're not seeing the members database. Yung pangalan mo and all, yung mga availments mo, wala kami nakitang ganun. We're seeing PhilHealth numbers, parang reportorial to eh. Ayon sa grupong Scamwatch Pilipinas, kung makuha ang inyong personal information gaya ng phone number, pwede na itong gamitin sa pag-access sa inyong social media accounts at mula roon manghingi ng pera sa mga kaanak at kaibigan. First scenario, na-expose na yung data natin, wala na tayong magagawa. So pangalawang scenario, gagawin ng mga scammers, gagamitin tong mga ID na to. So kukuha ng identity theft. Oo, identity theft. Ang pangatlong scenario, pwede gawin tong pang-blackmail sa atin. Pwede pang-extort, tatawagan yung mga kaibigan natin o kamag-anak natin, ay si Art na disgrasya, di ba? Ito yung nakatira sa ganitong address. Kaya payo ng mga eksperto mag-ingat sa mga online transactions gaya ng pag-scan ng mga QR codes, pagbibigay ng mga impormasyon sa mga websites at ugaliin ang regular na pagpapalit ng mga passwords para makaiwas na maging biktima ng mga online scams. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. One supportive wife si Jenilyn Mercado sa hubby niyang si Dennis Trillo na into TikTok ngayon. Si Jen ini-reveal pa ang ilang behind-the-scene ganap ni Dennis pag gumagawa ito ng content. Ichichika sa atin yan ni Nelson Canlas. 21 million views and counting. Isa lang ito sa TikTok entry ni Kapuso drama king Dennis Trillo na talaga namang kinaaaliwan ng netizens. Ba't malungkot ang beshi ko? Pero ang kanyang misis na si Kapuso Ultimate Star Jenilyn Mercado, ano naman kaya ang say? Hindi lang po kayo ang medyo nag-aalala. Ako din po, pati yung mga kasambahay po namin talagang malala na po talaga. Nahihirapan na rin po akong tanggapin pero nandiyan na yan. Minsan nang naikwento sa akin ni Jen na mula raw nang makasal sila at dumating ang bunsong anak na si Dylan, naging less serious si Dennis. In a good way. Ang pagti-TikTok daw ng mister, maaaring resulta ng mas masiyahin niyang disposisyon ngayon. Maging siya nga raw ay natatawa at naso-surprise ngayon sa mga ginagawa ni Dennis. Nagtatago siya talaga. Minsan nilalak niya pa yung pinto. Oo. Ginugulat niya na lang kami. Oo. Ano talaga, masyadong sikreto. Minsan sa banyo, minsan sa kwarto. Ano mang ginagawa mo dyan? Dennis, buksan mo to! Okay, let's go. Actually, hindi lang sa banyo ang pagti-TikTok ni Dennis. Maging sa music room, garahe, garden, baby room, guardhouse ng subdivision, hanggang sa bubong. Yeah! Teka, paano ko bababa? At syempre, dito sa studio ng 24 oras. Pero ang pinakapaborito ni Jen na TikTok entry ni Dennis, yung nandun si Dylan. Gento! Gento nga Dennis ang tamang pag-aalaga ng anak. Ang mga funny post umaani ng milyon-milyong likes at views. Kaya naman full support na lang si Mrs. Yung mga huli kong ginawa, siya yung nag-suggest na gawin ko. Siya yung nagbibigay. supportive? Oo naman. Siya yung nagbibigay ng ideas. Kasi may time na medyo tamad akong mag-TikTok, wala akong maisip na ideas. Pero siya yung nagsasabi, to gawin mo to, may papakita siyang videos.
Para kay Dennis, paalala niya ito sa fans to always look at the brighter and funnier side of life. Nagpapasaya, yun yung pinaka-importante. Masarap yung pakiramdam na nakakapagpatawa ka ng tao. Hindi lang basta yung smile, kundi yung talagang napatawa mo siya na sumakit yung tiyan niya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kaugnay pa rin po sa gera sa Israel, tiniyak ng DFA na ligtas ang mahigit 100 Pilipinong naninirahan sa Gaza. Sa gitna po niya, dumulog sa OWA ang kaanak ng isang OFW na posible raw nabihag ng grupong Hamas. Nakatutok si Rafi Tima. Nananatili sa 2 Pilipino ang kumpirmadong patay sa nangyaring pag-atake ng grupong Hamas sa Israel nitong Sabado. Ito ang ulat ng DFA sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Pero may pangatlong bangkay na isinasailalim daw ngayon sa investigasyon para matiyak kung siya ang isa sa 4 pang Pinoy na hinahanap hanggang ngayon. A third possible death, and there's DNA testing going on to check if it is in fact one of the Filipinos missing. And after those 3, there are still 3 unaccounted for. Sa kabila ng malawakang aerial bombardment sa Gaza Strip na kontrolado ng teroristang grupong Hamas, ligtas naman daw ang 137 Pilipino na naninirahan doon. Pero sa gitna ng napipintong ground attack ng Israeli Defense Force, 70 sa kanila ay nagre-request raw ng repatriation. They are mostly Filipino women married to Palestinians or their children. No, I mean Filipino mixed Filipino children. 137. The number who want to be repatriated keeps increasing. Sa ngayon, Alert Level 3 o Voluntary Repatriation pa lang daw ang status sa Gaza. Pagtitiyak ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan na nakakasakop sa Gaza, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa lugar at may plano na kung paano maililikas sa mga Pilipino. Prioridad umano ang mga Pinoy mismo at posibleng hindi kasama ang kanilang mga asawang Palestino. Pero ang bansang Indonesia, humingi na raw ng tulong sa Pilipinas. The Indonesian embassy has approached us, Your Honor, if we can help them because they have no personnel also and diplomatic personnel in Gaza. We don't have physical presence there. But we are in contact with our community. Definitely, the Philippines is ready to support, but of course, priority natin are our fellow Filipinos. Sa ngayon, 23 pa lang daw sa 30,000 Pilipino na nasa Israel ang gustong lumikas. Pero paglilinaw ng DFA at DMW, 1,500 Pinoy lang ang nasa mga lugar na apektado ng pag-atake ng Hamas. Yung 23, madadagdagan pa po kaya yan? Or baka magbago na isip ng iba? Well, tatanungin natin sila uli. But of course, pwedeng madagdagan, di ba? As we go along. Dumulog naman sa satellite office ng OWA sa Bacolod City ang kaanak ng OFW na si Loretta Alacre, 49 na taong gulang, na tubong Cadiz City, Negros Occidental. Huli daw nakausap si Alacre noong Biyernes ng gabi at sinabi nito na dadalo daw siya sa isang music festival sa Southern Israel kasama ng ibang Pinoy. Kaya ang last nga istorya, ma'am, sang iyang friend man na bala, ma'am, nga doon nakasurvive, bala mali, sang aran sila kung nasagwa, ma'am, gulpi lang kung may naglinupok pag nagtiruway, may na, siya yung ma'am mo ang natulala, sa ma'am, ang iba niya nga upod, nakadalaga na, aran subungan ni kuno sa ospital, po siya mula nang way, nakadoon kami kakontak siya. Kaya ang dulas ng ano ko naman doon nabiyag sa ko naman sa Hamas. We're not in the position to confirm that she's missing. Bali, we just received a notification from her family last October 9, Monday. Then we have endorsed her case. Welfare officer sa Israel. Umaasang pamilya na buhay at nasa mabuting kalagayan si Loretta. Sa ngayon, hinahanda na raw ang labi ng 2 Pinoy na kumpirmadong nasawi sa Israel para maiuwi sa bansa. Ang asawa ng isa sa mga nawawala pa, dinala na rin daw ng OWA sa kanilang opisina para mapanatag ang kanyang loob na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para mahanap siya. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Isang game variety show ang pansamantalang papalit sa It's Showtime na sinuspinde ng MTRCB. Yan ang It's Your Lucky Day, hosted by Luis Manzano, Robbie Domingo, Jenica Garcia at Melay Cantiveros. Sasamahan din sila ng mga special co-hosts at celebrity guests. Bagamat hatid ito ng parehong team sa likod ng It's Showtime, magtatampok daw ng mga original game at variety segments ang It's Your Lucky Day. Mapapanood yan simula October 14 hanggang 27 sa iba-ibang platform kabilang ang GTV. Pambansang Ginoo pa is here!
fresh na fresh si David Licauco sa cover ng isang magazine, malayo sa role niya sa maging sino ka man. Meanwhile, may new look na rin si Barbie Forteza sa serye. Makichika kay Katatibayan. Tabi! Papasok ang totoong Reyna. Isang nakabibighanging gabi ang mapapanood sa primetime dahil ang astiging si Dino na disguise ni Monique. Pero, ngayong gabi, tawagin niyo akong... Tiga! Rarampan na kasi ang pangalawang disguise sa karakter ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Ang gandang magpapangiti ng inyong umaga! Mula sa barangay Bagong Umaga! Pero bukod sa dapat abangan kung magkakabistuhan, Monique? Wala dito si Kuya Cardi. Malalagay ba sa kapahamakan si Carding played by David Licauco? Bago magkaalamanan mamaya, binisita ng GMA Integrated News ang set na maging sino ka man kung saan kitang-kita ang mainit na pagmamahal at suporta ng Barda fans. Nagpadala pa nga ang ilan sa kanila ng coffee truck para sa buong production. Nandiyan pa rin sila for us. So maraming salamat. This is it, ladies and gentlemen. This is it. Kaya time out muna si Barbie sa kanyang role para maging barista for a day. Very grateful din si Barbie sa mga papuri dahil sa pagiging natural ng kanyang arte. Pero ang di raw alam ng marami, kinarir at in-enjoy niya ang kanyang pageant moments on stage. Totoong candidates din talaga yung kasama ko doon. So parang kahit ako, I really brought my A-game. Kasi ayoko syempre magpatalo sa ating mga Barbie friends, diba? So ang saya ng buong experience. More than the pageant, may mas mabigat na eksena po kayong dapat abangan right after the pageant. So sana po ipanoorin ninyo. Samantala, ang angas look ni Carding sa series, bit-bit ni David sa kanyang cover at feature sa preview magazine. Malapambansang ginoo pa si David sa iba't ibang looks niya. Very David daw ang kanyang photos na sumasalamin sa kanyang career as both an actor and a businessman. Tinawag pa nga si David ng magazine bilang new generation matinee idol. Maganda talaga execution and ideation ng shoot Like, I think the pictures were powerful. Para may mga meaning behind it. Like importance ng time. Like I think we're all busy and time is limited as it should. So I think we have to maximize and do not take things for granted. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Kinumpirma na ng pulisya na walang kinalaman ang sampal ng guro sa pagkasawi ng isang grade 5 student sa Antipolo. Ayon sa Antipolo Police Chief, ipinaliwanag na yan ng forensic expert sa pamilya ng pumanaw na si Francis Gumikid. At dahil dyan, ruled out na ang reklamong homicide laban sa guro, pero pinag-aaralan pa kung sasampahan siya ng reklamong child abuse. Nauna nang sinabi ng PNP Forensic Group na isang rare condition ang dahilan ng pagdurugo sa utak noon ng estudyante. Yan at pamamaga ng utak ang dahilan ng pagpanaw niya base sa resulta ng autopsy at histopathological examination kay Gumikid. Ginawaran po ng medalya ang isang sundalo sa Davao de Oro matapos hindi tantanan ang snatcher na tumangay sa 30,000 pesos na pambayad sa ospital ng isang ginang. Nakatutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV1 Mindanao. Off-duty, pero napasamak sa matinding pagtugis ang 29 anyos na si Private First Class Jonel Perdido. Ang kanyang hinabol, snatcher na tumangay ng 30,000 pesos na pambayad sa ospital ni Ginang Lorife Ulep, ina ng isang pasyente. Nasa ospital noon si Perdido dahil sa anak niyang may lagnat. Paglingi na ako sir, sa left side na ako sir, naaman dito ang nahitabo nga pag hablot atong snatcher sir. Paglingi na ako sir, wala na ako nakita ang kawatan, kato na lang ang babae sir nga na-snatchan ni habol siya sir. Hinabol ni Jonel ang magnanakaw hanggang sa mahuli sa isang subdivision. Oto sir, dayon na lang pong dagan. Kumbaga, nisulod na lang sa kunhuna sir, bahala na ni. Kay ako sir, naagi ng po kawat sir, baka duha ka bisis na. Ganun na lang ang pasalamat ng biktimang si Lorife Ulep kay Perdido na ginawaran ng Bronze Cross Medal. Pinapakita lang po natin na kung gaano ka disiplinado and kung gaano ka determinado no, sa kanyang
sa kanyang tungkulin ang ating kasundaluhan. No? Bilang isang sundalo talaga sir, pag may kuan sir, pag nangayo jud og tabang sir, siyempre sir, dapat talagang tumulong sir para hindi lang para sa sarili, para sa kapwa-tao din sir. Para sa GMA Integrated News, Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Mga kapuso, 75 days na lang at Pasko na. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.